So, ito mga kaswisi ay nagbibigay lang ako ng example, no? Sa mga baguhan or either yung mga matatagal na rito na gusto mag-register ulit, hindi na malaman kung anong gagawin. Kasi try and error kasi yung nangyayari. Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi ay kung bago lang kayo sa aking YouTube channel. So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So nandito tayo sa toilet ko. Na kung saan dito lang kasi yung may ilaw kasi dun sa sa higaan ko walang masyadong ilaw gawa ng may problema yung bulb. So dito tayo ngayon. Ayan. So dito mga kaswisi di na ako magpaligoy-ligoy pa kasi meron kasing concern about sa pag-register ng SIM card na kung saan yung una kong video dito at yung pangalawang video ko dito, so in-explain ko doon ng mabuti kung paano nga ba mag-register. Pero since ngayon, mga kaswisi ay 2026 na, so maraming changes na nagaganap ngayon, no? Una na rito mga kaswisi, yung SIM card na mismo yung lagayan niya, which is ito na yun. Ayan, so ito na siya, yan. So dito, mga kaswisi, maraming changes na nangyari dito. Gawa ng, syempre, nag-evolve na sila Kaya yun. So, ito yung next na, pag-upgrade nila, no? So, ito yun. Yan. Ito na yung bago nilang label, no? O packaging, no? Ng Kabayan SIM card. Yan. Kung saan dito mga kaswisi talagang dedetalye sa iyo kung paano i-re-register. So makikita niyo na yan. Yan. Ang kinaganda dito mga kaswisi, pag bumili ka nitong SIM card meron na itong yung ganito. Wait lang. Ito, yan. Ito. Nakikita niyo ba? Yan. Ito siya. Yan. So, pag bumili ka na nito sa halagang 38, no? 38 Hong Kong dollars. So, ayan, mabibili niyo siya. Yan. So, depende yan mga kaswisi sa sa tindahan, syempre. Ang alang hindi sila tutubo pag bumibili ka. Posible naman yun. Or either sa agency na kung saan before ang flight mo, ibibigay na ito sa'yo, no? Ano na yan? Kasama na yung mga documents mo before ang arrival mo dito sa bansang Hong Kong. So, dito mga kaswisi, magbibigay lang ako ng tips and ideas dito kung paano mo i-re-register, no? Yung Kabayan SIM card, yan. So, di maiwasan, marami din naman nagtatanong or nagbabrowse. So, shout out nga pala dito sa ating kaswisi na kapitbahay ko dito. Na kung saan, sabi niya, nakita daw niya yung aking video in regards dito. So, yun. Shout out talaga, no? Kung hindi dahil sa iyo, hindi talaga ako magkakaroon ng content for today. So, masayang-masaya ako kasi, alam mo yun, nakikilala ako kahit na, alam mo yun, simple lang naman ako dito, nagtatrabaho lang. Then, all of the sudden, nakikita yung, mga videos ko kasi nga, based pa rin yun sa experience ko. So, let's get it on, mga kaswisi. So, ito na yung video na to. Yan. So, ito nga mga kaswisi. So, makikita ninyo ang new packaging ng Kabayan SIM card na mabibili nyo dito sa bansang Hong Kong. Or either, makikita ninyo din or makaka-receive kayo nito kapag paalis na kayo, papunta pa lang dito, through agency. Siyempre, after ng orientation ninyo, mga kaswisi, so, makaka-receive kayo ng ganito. Yan. So, ang itsura ng SIM card, ano pa rin naman, ganun pa rin, pero bago na rin yung packaging niya. So, ganito na siya. So, depende sa SIM card mo, I mean, sa phone mo, kung gaano kalaki, kung tumatanggap ba siya ng ganito kaliit. No? So, meron naman siyang pero alam ko, ganito na yung mga SIM card pag mga bagong unit na ng phone ngayon, no? Mga cellphone.
So, depende yan. So, natatanggal naman ito kung hindi naman ganito yung size ng SIM card na pwede mo i-insert dun sa phone mo. Kaya yun. So, dito mga kaswisi, no? So, magre-register na tayo dahil ang SIM card ay nandito na sa telepono na to. Ayan. So, iPhone siya. So, ito mga kaswisi, magbibigay lang ako ng example, no? Na kung saan, para malaman ninyo kung paano talaga ang registration ng Kabayan SIM card. Ayan. So, shout out sa may-ari nito. Na kung saan ay kundi dahil sa kanya ay hindi tayo magkakaroon ng content for today, mga kaswisi. So, dito mga kaswisi, no, dahil naka-insert na yung phone natin, yung SIM card, so, kailangan mo munang i-open ang data. Yan. So, makikita mo na yan. Yan. So, dahil naka-open ang data, dahil di pa naman tayo registered, so, patayin mo muna yan. Yan. So, naka-data muna tayo. So, since na naka-insert na yan, so makaka-receive tayo ng ito. Yan. So, marami na kasing attempt eh. So, binigay niya na sa akin na sabi niya, i-register ko daw. So, ito na siya. Actually, kapitbahay ko yung may-ari nito. Kaya yun. So, dito mga kaswisi, dahil sa, marami ng attempt, no? So, ito itatry na talaga natin kung paano nga ba yan. So, since lumabas na yung link, so, pwede rin natin to pindutin or i-click or either itong QR code yan. So, sa previous na video ko dun about sa pag-register, so, may mga changes na nagaganap, no? So, makikita nyo na yung difference, no? Kung dati, ay makikita nyo na dito yung phone number ng SIM card na binili natin. So, dito mga kaswisi, dahil bagong label na nga ito at maraming nagbago. So, kailangan nating sumunod kung ano man yung hinihiling nila mga kaswisi. So, dito mga kaswisi, dahil hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil gabi na ngayon. So, anong oras na ngayon? So, ito na, i-click na natin. Ayan, so nakikita nyo na ako. Ay, wag na natin i-ano yan. Dahil nga maraming beses na tayo nag-attempt, no? So ito mga kaswisi, ito yung makikita natin. Ito, China Mobile, yan. Ito na yung, so may kailangan tayong basahin mo muna para naman bago tayo mag-click, kailangan alam na natin kung ano yung mga meron, yan. So dahil individual tayo, so i-click natin itong individual. Kung ikaw ay may business partner ka, tapos di kaya nagtatrabaho ka sa company, dito ka. O member ka ng kahit anong klaseng organization, so dito ka. Since na individual naman tayo, dahil di naman tayo member ng kung kahit anong dyan, so click mo lang ito. Yan. So dito mga kaswisi, so makikita nyo yung mga kailangan natin i-comply sa kanila. So, ito yung, hindi nga nabasa yung ICC ID na to. So, wala tayong choice kundi pumunta doon sa talagang kasi mahina yung signal ko dito eh. Kaya, yun. Yan. So, ito yung, natin. Yan. Ayan. So, lumabas na yung ICC ID, the 20 digits on the prepaid SIM card. So, saan ito makikita? So, ito yun. Yan. So, kailangan magtugma yan. Yan. Yan yung na yan. So, kailangan magtugma yan. So, since nagtugma siya mga kaswisi, so, i-confirm na natin ito. Yan. I-confirm. Yan. Ayan. Ayan. So, dito mga kaswisi, so makikita ninyo kung ano yung hinihiling nila. So, kailangan mag-present tayo ng identification. Pwedeng Hong Kong ID kung ikaw ay nandito na sa Hong Kong. At meron ka ng Hong Kong ID card. Yan. So, dito, exit entry permit. So, ibig sabihin ito yung working visa mo or visa mo. Tourist ka ba o ano? Yan. So, kailangan mo yan. Tapos ito yung halimbawa, nakatira ka na sa Macau. Yan. So, yan yung kailangan nila. Or either passport.
Usually, mga kaswisi, kailangan talaga to lalo na pagbaguhan ka lang, wala ka pang Hong Kong ID. So, talagang pipindutin mo tong passport yan. So, i-confirm natin. Since na ang may-ari nito ay matagal na rito sa Hong Kong, meron na siyang Hong Kong ID card. So, i-confirm na natin. Yan. So, dito mga kaswisi, kung mababasa ninyo, kung continue with IM Smart na to, hindi naman natin kailangan yan no? So, ang purpose mo lang is mag-register ka lang. I-re-register mo tong SIM card na to para lumabas yung number, para pwede mo na siya magamit kahit saan ka magpunta, no? Either sa internet, especially, no? Hindi kaya para makontak ka, yan. So, hindi mo na kailangan pindutin yan, no? So, dito na tayo. Capture and upload, yan. So, dito mga kaswisi, kung makikita ninyo na kailangan, i-ensure natin yung Hong Kong ID ay ganito, ganyan. Ayan, so mababasa nyo naman yan Ayan, so i-continue na natin ito. Ayan. So, i-picture natin yung may-ari. May-ari nito. Teka lang. Ayan. So, isisend na natin. Then, makikita mo naman retake o use photo. Kung alam mo naman malinaw, yan. So, i-use photo na natin. Yan. So, ipaprocess pa yan. So, titignan natin kung ano yung kalalabasan. Yan. Shout out nga pala sa may-ari. Kung di dahil talaga sa'yo, hindi na tayo magkakaroon ng content for today. Alam mo ito, it takes time talaga ito, no? Pero magaganon pa man, hopefully, maging successful. Ayan. Bakit ganun? So, uulitin na naman natin siguro sa internet natin. So, lilipat lang tayo mga kaswisi para naman ma-process lang to. Wait lang. Ayan. So, after natin naghintay ng matagal, no? So, ito na yung lalabas. Yan. So, meaning to say, i-recapture natin based yun sa kanilang hinihiling, no? Yan. Sundin na lang natin kung ano yung sinasabi. So, i-confirm na natin ito. Yan. So, since na Hong Kong ID, ayan. So, i-ano na natin ito. Allow na natin. So, syempre, kung saan yung, nung may-ari, yung kanyang ID, so, i-ano natin. Yan. So, meaning tilt to the left by 30. Got it. So, igaganyan mo siya. Susundin natin kung ano yung gusto niya mangyari. Kasi di natin makuha ng side. Ayan. So, dahil confirm na yung ID. Yan, confirm na siya. So, ito na yung makikita natin. Yan. So, personal user, yan. So, makikita nyo na yan. Kasi kung ano yung nasa sa date ng iyong ID card mo. So, ayan na yun. So, i-confirm lang natin kung tama ba yung mga nakalagay dito at saka dito. Yan. So, pwede naman natin i-correct. 186773. Yan. Ayan. Okay, ito yung number niya. Okay. So, ito na siya. Ayan. So, i-check na natin ito. Okay. Tapos, okay. Okay. So, ita-type natin kung ano ito. Okay. Okay. So, confirm and submit na siya. Ayan. Okay, confirm natin. Alright. So, registered na siya, no? Yan. Active
The registered. Okay, so ito na siya. Ayan. So dito mga kaswisi, no, dahil sa na-register naman na yung kanyang pangalan nito, kanyang SIM card sa kanyang phone. So i-explain ko dito, no. So pag receive ninyo ng ganitong klase ng prepaid SIM card, so nandito na lahat ng information na kailangan mo, no? Kung paano ka mag-register, yan, ganyan. Tapos yung pag mag-aano ka, kung maglo-load ka, ganyan. Kasi bibili ka nga ng prepaid na na load mo. Kasi merong 100, merong 50, merong 20. No? So depende yan, no? So ito yung gagawin mong registration. At meron din dito yung mga prices, kung magkano, kung ano yung mga magiging benefits mo kapag ka na-register ka sa ganitong presyo at yung code na gagamitin mo or ita-type mo. Kasi hindi mo naman ito itatawag kasi lahat ita-type mo lang, ida-dial mo lang ito lahat. Kaya yun. So I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito mga kaswisi about sa ating episode. Yan. So maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa aking YouTube channel. Yan. Ayan. So, after na ma-register, no, after 24 hours, no, so, ito yung makikita natin sa screen na kung saan ay magsisend sa iyo ng message ang CMHK SIM card. So, makikita nyo na yan, yan. Yan. Ito na yung mga privilege, no, benefits na makukuha mo after ng registration. Yan. So, ito yung mobile data package. Meron kang 15 na Hong Kong dollar na load. Yan. Yan. So, kung ano man ang kailangan ayusin, baguhin, ayan. So, makikita nyo na yan. Yan. So, dito mga kaswisi, dahil hindi naman natin nakikita yung number, phone number mo dito. Yan. So, makikita nyo na yan dito. Yan. Dahil isisend na sa'yo yung phone number mo, no? Na ma-activate mo. Yan. O, meron akong $38. So, ito na yung number. Yan. Yan. Nakikita nyo na yan sa screen, no? Kung saan, yan yung mga ida-dial natin kapag pag nakapag-load tayo, tapos ito na yung mga ida-dial natin. Yan. May mga naman. Yan. Ayan. So, nakikita na dito yung mga meron, no? Ayan. Ang mahalaga meron kang number, yan naman, yan na yung mahalaga dyan. So, ito na yun mga kaswisi. Kaya yun. Ayan. So, ito mga kaswisi ay nagbibigay lang ako ng example, no? Sa mga baguhan or either yung mga matatagal na rito na gusto mag-register ulit, hindi na malaman kung anong gagawin. Kasi, try and error kasi yung nangyayari. So, yun. So, I hope na nagkaroon ka ng tips and ideas dito, mga kaswisi, about sa ating episode, no? Sa pag-register ng ating bagong SIM card. Which is Kabayan. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!